Hi and welcome back to another reaction video. At in today's content, we are going to make a reaction. Syempre, talk of the town at mainit-init ang topic na to. Tayo ngayon ay magre-react sa ating ipagtatanggol na si Rico Blanco. Ito'y tungkol sa isang kisap mata. Supposed to be, tutulog na ako. Pero all of the sudden, biglang nagpunta sa algorithm ko kasi this is the first time that I heard his voice na kinanta niya ang Kisap Mata. First time ko lang talaga. At ang mas sanay ako na lagi kong pinapakinggan is yung recording noon na si Bamboo ang kumanta. Hindi ako musician guys ha, at hindi rin ako singer. 5 months na daw niyang ginawa to, pero in-upload niya ito nung etong parang trailer or short clip lang about sa Kisap Mata. Is pinakita lang niya to is nung few days ago nung nag-announce na si Maris na hiwalay na sila. O diba, gusto ko talaga yung mga ganyang artist, no? Yung parang yung emotional nila, nilalahad nila sa ginagawa nilang video or content. So, ano masasabi ko? Para sa akin, ang na-observe ko is, I don't know kung may nadagdagan ng konti ang bagong instrument. Tapos yung quality ng recording, yun ang naiba. Almost the same pa rin. Pero, syempre, iba talaga yung 90s sa 2024. So, yun yung difference niya, yung quality ng recording. Nag-expect ako na baka meron siyang in-insert na bagong lyrics or wordings, baka may binago siya sa kanta, pero yung pa rin yung original ng Kisap Mata. Kung ako si Rico yan, ano ba yan? Kasi naman sa TikTok eh. Kung ako si Rico Blanco, sana dinagdagan ko ng konti. Kasi di ba yung Kisap Mata, may spoken words yun? Yun ba yun? Hindi pala hinahanap-hanap kita. So baka medyo konting spoken words or nag-insert siya na bagong lyrics or binago niya yung lyrics din ng chorus part or dinagdagan niya ng medyo parang ere. Alam mo yon? Na kung isasuggest ko lang ha, sana mayroon siyang binago ng konti bukod dun sa quality ng recording. Para sa akin, maganda pa rin siya, especially na part ako ng 90s at naalala ko yung mga panahon ng 90s pa ako. Yun yung nag-flashback sa akin. And I really admire Rico Blanco. Hindi man ako fan, pero I really admire him for being an artist. Kasi grabe yung creativity niya, his personal life, wala siyang bad record. Congratulations sa'yo, Rico, dahil alam namin na mainit-init ka ngayon sa showbiz, balita, pero yung, syempre, grief pa yan eh, broken-hearted pa yan, pero you put your pain into a powerful one, which is gumawa ka ng bagong recording ng Kisap Mata at dito mo dinedicate ang pagiging broken-hearted. And it's normal. Kasi normal lang na mamapil natin ang magiging broken at nasasaktan, lalo na kung may pinagdadaanan tayo pagdating sa ating love life. Really admire yung mga artist na ganyan na gumagawa sila ng true-to-life story nila na video or content which is dun sa song. Parang ako, I'm into spoken and saka nagre-react din ako based sa aking nararamdaman na reaction video or how I wish na sana makagawa ka pa ng kanta. So ano bang masasabi ko? Saan ba ako papanig? Kay Maris ba ako o kay Rico? Para sa akin, kahit babae ako, papanig ako kay Rico. Una, explain ko lang kung bakit. Kasi doon na ako sa point na satisfied na ako sa buhay ko. Kumbaga, gagawa na lang ako ng career, pero mas gusto kong mailagay na sa tamang pagmamahal at pumunta na sa altar kasama ang aking mahal sa buhay, which is ang aking partner, kung sino man yon. Ako si Rico, gusto ko rin yung tipong
Isa lang ang gusto at yun yung makakasama ko habang buhay. Kaya, saka parang parehas kaming magmahal ni Rico, I think, oo. Yung maunawain at ibibigay ang lahat para sa taong mahal namin. Hindi kami magagalit, wala kaming questions, kundi kung ano lang gusto ng mahal namin is gagawin namin para sa kanya kasi ganun namin kamahal yung tao. Hindi kasi ako makonvince dun sa kwento ni Maris, napanood ko yun Para kasing may script, para siyang handa. At hindi ko nakikita na totoo yung iyak niya. Sad to say, sorry Maris, kahit na babae ako, papanig ako kay Rico ha. Mas dun talaga ako kay Rico and I feel sad for Rico. At kung nakikita nyo, yung short clip teaser ng Kisap Mata sa IG niya, ang lungkot ng mata ni Rico. Although wala siyang sinasabi doon. May ginagawa lang siyang recording ng time na yon. And then the time na napatingin si Rico sa kanyang cellphone kasi nga papatayin na niya yung nagre-record siya off niya yung cellphone. Doon pa lang, wala siyang sinasabi. Pero nakita ko na totoo yung mata niya na may sadness at merong hapde, may sakit. Pero yung kay Maris, kahit na umiiyak siya, may luha, wala akong makita, hindi ako makonvince. Mas mako-convince pa ako dun sa the way tumingin si Rico sa kanyang screen sa cellphone. At saka si Rico yung parang wala, yun nga, very green flag at wala kaming naririnig na pangit about him sa personal life and even sa mga ex niya or sa mga past lovers. So talagang high value man itong si Rico. Bukod sa napaka-talented pa, naramdaman ko na mabait siya at very sincere pagdating sa mahal niya. Hindi lang sa family niya, kundi sa pati sa girlfriend niya, kung sino man yung girlfriend niya kahit noon. Diba? Ang nagustuhan ko sa kanya, napakakalma. Sobrang relax. Parang at peace kung kausapin. Siya na yung home. Pag ako nakakita ng isang Rico Blanco, ay, hindi ko na pakakawala to. Ibibigay ko din lahat ng mga gusto niya para sumaya siya. Dahil alam ko na totoo naman talaga at baka dawa na siya para sa akin kung siya si Rico Blanco ha. Kung ang makikilala ko ay isang Rico Blanco din. Perfect boyfriend and perfect a lifetime partner din. Wala na akong hihilingin pa sa isang Rico Blanco. If ako si Maris. Pero di nga tayo si Maris, di ba? Excited lang ako na content to kasi actually matagal ko na rin gustong magsalita kasi nga more on hugot din ako at may mga minsan of course may mga natutunan din tayo pagdating sa pagmamahal. Kaya good thing na nai-content ko rin ito sa wakas. Nasundan po ang love life nila this past few days mula na naghiwalay sila. At para sa akin, malambot ang puso ko sa side ni Rico Blanco. Yun yung point of view ko. Kaya kayong lahat babae o lalaki, kung hindi nyo ipopursue ang isang tao, huwag nyong iistorbohin. Nananahimik yan sa buhay niya, tapos lalapit-lapit kayo, iistorbohin nyo, kasi hindi nyo pala ipopursue. Diyan ako naiinis. Huwag kayong mangi-istorbo ng tao kung hindi nyo naman nakikita sa future nyo. Kung alam nyo hindi nyo naman pala seryosohin at tutuluyan hanggang dulo, huwag nyo na sanang i-approach. Sasaktan yung tao Naman siya yung nangulit, hindi rin siya yung nang-istorbo, hindi siya yung una nag-approach. Tapos biglang ganyan, biglang ikaw mag-approach, wala ka naman palang balak i-pursue. Kaya kayo, lapitan nyo yung taong gusto nyo, yung talagang gustong-gusto nyo na makasama habang buhay ha. Hindi yung pangungulekta lang or pangungulit or papol. So, para sa akin, lalong tumaas ang standard ko sa isang lalaki dahil sa mga nakikita ko sa mga item ng celebrity at marami rin tayo natutunan. Kaya yun lang, sana nagustuhan nyo ang aking point of view
Again, Rico Blanco, congratulations sa iyong bagong video at sa iyong bagong recording ng Kisap Mata. Dahil sa mga taong may mga kisap mata, lalo lang kaming magiging mas wais ngayon sa pagpili ng next partner in life. Bye!